Ilagay mo ito mamaya sa luto niya. Sir, lason to? Anong huling kinain niya? Batchoy po, dun sa tindahan ni na Tata. May-ari yan ng Pangugang Company. I'm officially unretiring myself to fix everything. Ako ang may kasalanan. Ay, ano ba sinasabi mo? Paraan para hindi ka makulong. Iwan niyo po sana yung kaso. Dahil sa pagkain ninyo, nalaso ng nanay ko. Kaya pupunta si Margaret doon sa Bajoyan kasi po yung kutob niya. Hindi po ako yung may gawa nun, kundi po si Mang Venice. Tumigil ka, ha? Ang kapal na mukha mo, ha? Ito ba yung magpapalaya sa'yo, ha? Kaya kayo humantong ng nanay mo nang halos makapatay ng tao, ha? Kasi mukha kang pera! Nakuha ko po! Ayun ka! Tingnan mo! I look awful! Baka squatter talaga niyang gwapa na yan. Dami-dami niyang nakablot na buhok ko. Mom, stop worrying about your hair. Hindi naman masyadong kalata eh. I'll just buy you a new hair extension. Isa pa yung tata na yan eh. Dinadaan niya si Francis at si Sir Gov sa paiyak-iyak niya eh. Nakakairita. Mamaya pumalya pa tayo dahil mapaniwala niya na inosente sila. Unless meron tayong ebidensya para maidiin natin doon sa mag-ina. Hindi kasi enough yung binayaran ni Neil, yung si Luring. Hindi eh. May papagawa lang ako sa'yo. Sir, lason to? Kailangan meron tayong maitanim na ebidensya doon sa bahay nila nang hindi nila nalalaman. Ooh. I like that idea, Mommy. Sigurado ako wala na silang lusot kapag nag-imbestiga ang mga pulis at natagpuan nila na yung lason na andun mismo sa bahay nila Tata. Yes. Sensya ka na, Aning, ha? Nataon na naman pang ganito kami. Ilang buwan na kasi kami gipit na gipit, eh. Kaya, yan, naputulan na lang kami ng kuryente. Sus, wala yun. Ari ako para makisimpatiya sa imo. Nung huli kitang nakita, umiiyak ka. Hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Pero, naiintindihan naman kita. Grabe rin naman kasi yung nangyari sa pamilya mo. Tapos, hindi man lang kayo matulungan ni Sir Francis. Yung mga mayayaman, no? Tingin nila, lumalapit lang tayo sa kanila kasi kailangan natin ng pera. Kaya ako, napalapit ako ng tunay kanila Sir Gov tsaka Sir Francis kasi nakita ko tuloy yung kabutihan ng puso nila. At naging totoo ko sa kanila, no? Kaya nga sakit-sakit na kriminal yung tingin nila sa akin. Kasi hindi pa nila ako tinulungan. Alam mo, kutob ko talaga. Baka nato nila Venice eh. Yan, lahat sila. Sila Ma'am Vivian. Pinakulong pa nila si Nay Guapa. At hindi sila titigil hanggat di nila ako pinapakulong. Tanda lang, wala kami ebidensya laban sa kanila. Kung malalim ang iniisip mo. Si Mama, Sir Gov. Naawa talaga sa kanya. I just wish na ako na lang yung nalason at hindi siya. Francis,
Her mom is a fighter. Sigurado ako gigising siya. Makaka-recover siya. At anytime soon, ililipat na siya dito sa mansion. Naniniwala ako na mas magiging mabilis ang paggaling niya pagkasama niya tayo. Okay? Naisip ko din si Tata, Sir Bob. Naawa ko sa kanya. Nadala ako sa galit ko at hindi ko siya pinakinggan. Pero ngayon, nakapaisip na ako eh. You know what, Francis? Business, hindi lang puso at isip ang ginagamit. Malaking factor sa pagiging successful ko ang gut feel. And in this case, I know something's wrong. I'm not convinced na si Tata o nanay niyang naglason kay Margaret. Naniniwala naman ako na wala kayong kasalanan ng nanay mo sa nangyari kay Ma'am Margaret. Walang yan naman talaga kasi yan si Ma'am Venice tsaka yung nanay niyang ambisyosa. Tsaka feeling ko, talagang nilalason niya yung utak ni Sir Francis tsaka ni Sir Gov. Kaya siguro hindi ka man lang matulungan eh. Talaga? Kitang-kita ko naman eh. Dinidiin niya ako tsaka sinisiraan niya ako sa mata nila Sir Gov. Alam mo ba? Dati sobrang sungit ni Sir Francis pero naging malapit kami sa isa't isa. Tapos si Sir Gov naman parang naging tatay ko. Promote niya pa ako sa trabaho, di ba? Kaya nga sakit-sakit eh. Na naniniwala sila na magnanakaw ako na kriminal ako. Dahil dyan kanila Venice na yan. Alam mo, Tata, huwag mo naisipin yun. Kung sakaling si Sir Francis, nakalimutan ka, wag mo itulad sa amin yun. Tayo, buo pa rin tayo. Wala tayong iwanan. Isang pamilya tayo. Mabuti pa, matulog na kayo at papaypayan ko kayo. Thank you, Kuya. Thank you. Kuya, parang hindi umaabot dito yung pakilakas na. Mga level 4 ko, may level 5. Sige din. Alam mo, kung kapatid kita, baka paabutin ko pa yung hangin dyan eh. Kaya lang hindi eh. Ito naman, sige naman. Kahit konti lang naman. Katitulog ako dito, hindi ko papaypayan. Ang hirap dito sa kaibigan mo. Nakitulog na't lahat at nagpapapaypay pa. Para complete accommodation. Good night, Kuya. Palakas. Thank you. Ayan. Ayan. Perfect. Thank you, Kuya. Perfect. Love you, Kuya. Bye. Thank you. Good night. Good night. Ito na ako. Ay, Kuya Hina. Ano Hina? wala ako. Alam niyo, nalilito din ako, Sir Govey. I mean, yung hawak ng polis, yung mga witnesses and evidence, lahat tinutukoy si Nay Guapa. Pero naalala ko yung sinabi sa akin ni Tata, na pumunta doon si Mama kasi gusto niya malaman ng totoo. At kung may kinalaman talaga si Venice sa pagkawala ng relo. Nakilala mo naman yung pamilya ko, di ba? Sa tingin mo ba, Sir Francis, magagawa yun ng nanay ko? Nalalasunin niya si Ma'am Margaret? Hindi niya kayang gawin yun! Kaya please lang po, Sir Gom, maawa kayo sa nanay ko. May sakit pa po yung nanay ko eh. Huwag niyo na lang yung kaso. Wala po siyang kasalanan. Tingin namin niya lang po na may kasalanan siya kasi gusto niya lang ako protektahan pero wala siyang ginawa. Kaya po pupunta si Ma'am Margaret doon sa Bajoyan kasi po yung kutob niya. Hindi po ako yung may gawa nun, kundi po si Ma'am Venice.
Kung tampo niya na si Ma'am Venice po may kinalaman doon sa relos! Sir Goff, what if mali ang polis? What if inosente talaga si Tata? At what if ibang tao or kung sino man ang naglason kay Mama? Paano kung may kinalaman talaga si Venice dito? You know, I've been married to her for years. And I know, at times she can be reckless. But I don't think naman pagtataka niya ng buhay si Mama. Kung inosente si Tata at nanay niya, hindi sila dapat madamay.